Hello guys! Welcome back to my channel. This is Stephanie Divino here in Germany. So ayan, on today's video, gusto ko lang mag-react doon sa video na ginawa ng isa nating kababayan. Isang vlogger na dito rin sa Germany. Naglabas siya ng sama ng loob. Maybe siguro medyo sumabog na rin siya dahil na rin sa mindset ng mga Filipino. Hindi ko nila lahat pero nakakasad lang kasi ito ay isang vlogger. Siya ay isang vlogger na talagang iniidolo ko. So isa siya sa vlogger na talagang sinusubaybayan ko at proudly say naman ako na isa ako sa mga subscriber niya since nung nag-uumpisa pa siya. At saka, siya talaga yung nakatulong sa akin, mga videos niya, para matuto ako on how to vlog and how to process, especially yung mga processing ko for my visit visa until now, sa FRB visa ko. Sa mga vlogs niya talaga ako natututo. So, hindi ko alam kung pwede siyang banggitin dito sa banggitin yung channel niya, but nasasad lang ako doon sa vlog niya, itong latest na vlog niya. Dahil naglabas nga siya na ang sama ng loob niya sa family niya. So, nabother lang ako kasi reality check. Sa mga pamilya na naiiwan sa Pilipinas, at ang kanila isa sa mga family member nila is nakapangasawa ng foreigner, iniisip na nila na mayaman ka na din. Mayaman ng foreigner na pangasawa mo, nagpapakasarap pa dito sa ibang bansa. Naiiyak ako nung pinapanood ko yung video niya kasi talagang umiiyak siya. I don't know the situation nila sa Pilipinas, pero ang sabi niya kasi parang ang situation is, ang dating is that humihingi ng sustento ang family niya at saka hindi siya makapagbigay. Yan. To the point na nahihiya na siyang kumusta. Nahihiya siyang mag-message para kamustahin ang family niya dahil nga sa hindi siya nakakapagpadala ng monthly allowance or sustento sa pamilya niya sa Pilipinas. At nasabi rin naman na niya na ang asawa daw niya is hindi mayaman at may utang sa bangko dito sa Germany. Hindi nakakagulat ang ganoong sitwasyon kasi madami talaga. Maski ako, hindi rin naman mayaman ang aking asawa at ang nagastos po niya na pera para lang makapunta ako dito is napakalaki. So, super nagpapasalamat talaga ako sa pamilya ko at ang mindset nila is hindi tulad ng mindset ng mga nakakaraming Pilipino. Naiintindihan nila at hindi sila umihingi sa akin ng sustento or kahit na ano man yan, although billing ko sa kanila is hindi talaga muna ako makakapagpadala na dahil nga sa wala akong trabaho dito at saka medyo baguhan pa lang ako. Madami pa akong pagdadaanan, madami pa akong proseso na gagawin bago ako magkapera kung gugustuhin kong magkatrabaho dito. So, balik tayo doon sa vlogger na tinutukoy ko. Nasasad lang talaga ako kasi umiiyak siya. At so, one way na rin para mabawasan yung sama ng loob niya is mag-rant. Yan. Maglabas ng sama ng loob, which is very much appreciated. Kasi, sa totoo lang, in my few months dito sa Germany, para na rin ako mababaliw. Dahil nga, hindi naman ako makapag-usap sa mga kapitbahay. Kasi nga, language barrier. At siya is andito na sa Germany for a year, 2 years if I'm not mistaken. So mas madami siyang napagdaanan para sa akin. Very brave ang batang
vlogger na ito dahil nalagpasan niya yun. Yun nga lang sa panahon na ito, medyo nag-push out na siya. At ang sabi ng pamilya niya sa kanya is, parang ang dating sa kanya is, sinabihan siya ng walang pakialam sa pamilya niya dahil nga sa hindi siya nakakapagpadala. So, nabanggit din niya sa vlog niya na dati siyang OFW sa isang bansa at the age of 18 years old, kung hindi ako nagkakamali. So, diba, nag-comment ako sa kanya, nag-comment ako sa vlog niya, then sabi ko sa kanya na I think it's time naman na isipin niya yung sarili niya. Hindi mawawala sa atin na Pilipino na mag-support sa pamilya at magbigay. Pero kung wala ka rin talagang maibibigay, diba? Anong magagawa? Sana lang talaga is magbago yung mindset ng mga Pilipino sa mga sitwasyon na ganito. Porque hindi ka nakakapagbigay, sasabihin na nila sa'yo na wala kang utang na loob, wala kang pakialam sa kanila. At the first place, sinabi rin niya sa pamilya niya na kung ano yung sitwasyon nila dito sa Germany. Hindi mayaman ang asawa niya, may utang sa bangko. Ang pinagkaiba lang talaga ng German people sa Filipino people, hindi ko nila lahat pero karamihan is that ang Pilipino kasi pag nagkapera, one day millionaire yan. Bibili, kakain, yan, na hindi iniisip ko ano yung sa future. Which is, ang German, ang mindset nila is ipon. Kahit may pera yan, hindi yan maglalabas. Kahit anong pilit mo sa kanila, hindi sila maglalabas ng pera. Kung alam nilang hindi kinakailangan, hindi needs, hindi importante. So, nasabi din niya sa asawa niya yung sitwasyon nga sa Pilipinas at nakakasad lang din talaga na sa ngayon nga hindi sila makatulong. Pero hindi sana siya sinabihan ng walang pakialam, parang I don't know the right word or the exact word, pero parang yun ang dating. So, gusto ko lang i-clarify na hindi porke nakapangasawa ka ng foreigner, mayaman ka na. Hindi porke nandito ka na sa ibang bansa, nagpapakasarap ka na. Kasi sa totoo lang po, mas mahirap yung nandito. Kasi malayo sa pamilya diyan sa Pilipinas. At the same time, lalo na dito sa Germany, kahit gusto pa namin makipaghalubilo sa mga tao, hindi namin magawa kasi nga language barrier. Hindi rin kami basta-basta makapagtrabaho dito kasi qualification, isa sa mga qualification ng mga trabaho dito is marunong kang mag-German. Marunong kang magsalita ng German. A1 pa lang po ang meron kami. Napaka-basic. Pakilala, numbers, yan. Although may mga job offering din naman na nag-accept ng mga foreigner, ng mga foreign people outside the citizen of Germany. Pero yung mga linis-linis na trabaho o ganun. Actually, yun din yung hinahanap ko na trabaho ngayon. Pero hindi pa ako pwedeng magtrabaho. Kasi inaantay ko pa ang aking permit. Yan. Temporary residence permit. Yes, hindi kayo nagkakamali. It's just a temporary kahit na asawa ko na siya. Kasi bago kami magkaroon ng permanent resident permit, dapat may pasa muna namin na at least B1 level ng aming German language. A1 pa lang ako. Meron pa akong A2 pa, tsaka B1, yan. B2, ganun. Hanggang C1, C2. Hindi ko alam kung hanggang gano'n siya kadami. Pero, hindi ka basta magkakaroon ng trabaho dito at saka resident permit. Paghihirapan mo yan.
So, bakit ko nasabi yan? Kasi nga, nasa sad ako. Kumbaga, reality talk. Ang daming nagsasabi sa akin nung nalaman na pupuntahan na ng Germany na, uy, yaman ka na. Napapaisip ako, saan parte? Diba? Kasi, although, may mga foreigner talaga na mayaman, pero sabi ko sa inyo, hindi lahat. Pinag-iipunan lang talaga nila. Yan. Pinagkaiba nga lang ng asawa ko is, wala siyang utang sa bangko. Kasi ayaw niya. Kasi ang mindset nga niya, malaki ang tubo. Malaki din ang tubo dito ng bangko nila. So, parang mas lalo siyang lulugmo. So, yung ginastos niya na pagpunta ko dito, anong una, at saka yung ngayon is, at saka yung ginastos niya nung pumunta siya dyan sa Pilipinas is all from his savings ng ilang taon. So, bago pa niya ako nakilala, nakapag-ipon na siya. Hindi kalakihan, pero sapat. So, ayan guys. Wala sana akong balak mag-react sa video niya, pero nakakasad. Kasi, naiiyak ako. Sa totoo lang, naiiyak ako nung pinapanood ko siya. Kaka-post lang niya 1 hour ago. Yan. So, gumawa na ako agad. Kasi nga, na gusto kong mag-simpati sa kanya. Kasi, yung nararamdaman niya, hindi lang nararamdaman ng isang tao, 2 tao, pero maraming tao, maraming Pilipina nandito andito sa ibang bansa. Hindi lang dito sa Germany, Singapore, kung saan man yan. So sana sa mga nakakapanood ng mga Pilipino is mabawasan yung mindset nyo na ganun. Kasi hindi talaga totoo yun na porque nasawa kang foreigner, hindi kaya porque nakandito ka sa ibang bansa is mayaman ka na. Pinaghihirapan po lahat. At hindi po lahat ng foreigner ay mayaman. So that's it guys. Masyado na napapahaba ang ating vlog. Nakisimpatize lang po ako dun sa vlogger po na yon. At dahil po sa lagi po ako nakaabang sa kanyang mga vlogs. Kaya, na-notify ako, nasasaktan ako. Kasi talaga umiyak siya sa vlog niya. Sumama pati yung mga mata ko. So, that's it guys. Bye. Please, do subscribe, like, and click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga darating pa nating video. Bye!